Huwag kang sumingin sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Tara na yung salita. Uy, Mare, buti naabutan pa kita magsimba. Parang ngayon na lang ulit kita nakita. Hay nako, marami pa kasi akong kailangan gawin. Alam mo naman, 4 mga anak ko, mga nag-aaral pa. Ay, kamusta na ba ang mga anak mo? Yung anak ko kasi malapit na magtapos. Masipag kasi yan at matalino. Eh, yung mga anak mo ba? Naku, masisipag din naman mga anak ko. Ipinagdarasal ko nga na sana makapagtapos silang lahat. Pantayan mo na lang maigi. Naku, alam mo naman ng mga kabataan ngayon, iba na mag-isip. Pati katulad nila nakasarian, pinapatulan. Katulad mo, mga hindi na nahiya, dito pa talaga sa simbahan. Hay nako, itigil mo na yan. O sige, mauna na ako, may kailangan pa akong gawin. Di ako sang-ayon. Naniniwala ako na ang ginawa lamang ng Diyos ay babae at lalaki. Well, for me, everybody has a right to love someone. Kahit anong gender pa yan. Para sa akin, wala mo talagang masama sa pagkakaroon ng relationship between same genders. Open-minded naman ako. For me naman, na-acknowledge ko siya, pero hindi ko nakikita yung sarili ko sa ganong sitwasyon. Ewan ko lang sa mga kapatid ko. Yes, why not, di ba? At least nagmamahalan, and that's what matters. Hi, tita! Oh, kamusta, Iha? Okay lang po. Kanina ka pa inaantay ni Kaya Dre. nga po eh. Alam mo naman kung saan yung kwarto niya, di ba? Opo, puntahan ko lang po. Oh, sige, punta ka na doon. Thank you po. Sige. Uy, ano yan? Kailan ka ba dyan? Oo, okay lang. Listen mo, tulungan mo ako. Bakit ba? Ano ba meron? Basta, tulungan mo. Boy, bakit yung pinapakay naman yung makeup ko? Namamalig mata ka lang. Inaayos lang namin yung gamit mo. Anong namamalig mata? Eto nga, oh. Oo, amin ako. Pero what's wrong with that? Na-curious lang naman ako. Bawal ba mag-makeup yung mga lalaki? Nagulat ako. Si Kuya, hindi ako makapaniwala. Kung si Gab pa yun, maniniwala ko. Pero siya, tapos itatanggi niya pa. Bago kumain, magdasal muna tayo. Gabi ka mag-lead. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us all, Lord, in this day, which we are about to see, relevant to Christ our Lord. Amen. Ano magbubukas ng pinto? Hi, Gabi. Oh, you're here, Bobby. Napakitay na kasi ka. For you. For me, thank you so much. I love you. Ma, si Alan. Boyfriend. Hello po. Pilipin ko, tita. Ha? Boyfriend? Ano to, Gab? Siyempre na siya kakonte, tapang ligam. Nagwala ka sa akin. Hindi, no? Alam naman niyang ganun yung ugali ni Mama. Tapos dadalhin niya yun dito na walang pasabi. Prank ba to? Kung hindi, putang ina! Wala akong anak na bakla. Sa impyerno lang siya pupulutin. Nakakahiya, grabe! Sabi ba sa'yo? Wala nang sinabanggit sa akin kanina. Alam niyo, kaloka si Kuya. Nakita niyo ba yung reaction ni Mama? Lagot siya doon. Mukhang malaking chika yan ah.
humawak ka sa'kin, sundan aking himig. Huwag nang magtago, di naman magbabago. Di kailangang sabihin, walang dapat gawin. O aking bituin, ikaw ang hiling. Huwag mong pigilan, hayaan mong kusa. Humawak ka sa'kin, sundin ang damdamin. O sumama ka sa'kin, at tayo ay sasayaw sa kulog at ulan. Iikutin ang tala at buwan, habang tayo ay naliligaw. Pakinggan ng puso, huwag nang bibitaw. Gabi, sorry kanina ah. Pasensya mo na yung si mama. Babi, ano ka ba? Naiintindihan ko naman eh. Tanda naman akong maghintay na matanggap tayo ng mama mo. Pero sorry pa din. Hindi ko alam ba't naging ganun yung reaction ni mama eh. Alam mo kung gaano ko pa gustong ipakilala ka sa kanila. Lalo na sa kanya. Hindi kasi open yung sa mga ganito eh. Alam mo naman, napaka-religious. Babi, sabi ko nga di ba kanina, handa akong maghintay. Paano kung di niya tayo tanggapin? Paano kung lalo siyang magalit? Paano pag ikiwalay niya tayo? Paano kung papiliin niya ako? Hindi ko kakayanin. 3 years going for na kami this year. Actually, siya yung pinakauna kong boyfriend na nagtagal ng ganito. And sana habang buhay na lang. Nagkakilala kami ni Gab sa school. Same interest. At yun, nag-click kami. Sa totoo lang, hindi siya mahirap mahalin. Sino yung dala-dala mo kanina? Ayos ah. Anong kasabi? Ma, please. Kumalma muna kayo. Kumalma? Paano ako kakalma sa mga nangyayari? Sino yun? At dinala mo pa talaga sa pamamahay ko? Ma, please! Boyfriend ko si Alan. Boyfriend? Hibang ka na ba? Boyfriend talaga? Ano? Ayan ba napapala mo sa school? Ang maglande at mag-boyfriend? At Gab naman! Gab! Lalaki! Pinalaki ba kitang ganyan? Ano na lang iisipin ng mga tao na ipinalaki ang bakla? Ma! Lagi na lang kayong ganyan. Puro na lang kung anong iisipin ng ibang tao. Paano naman ako? Anak mo ko, ma. Masama bang maging masaya? Nagmahal lang naman ako. Mahal? Baka naihibang ka na? Sa kapwa mo pa lalaki. Gab! Pinag-aaral kita. Pinalaki kita ng maayos. Tapos ano? Ayan lang ang isusukli mo sa akin? Puro na lang kabaklaan yung pinapaaral mo! Ma, hindi! Huwag ka na magpaliwanag! Lumabas ka na! Ano ba hinihintay mo? Labas! Gab, nasan kaya yun, te? Hindi na lang. Chat ko. Sige nga, nakita ko siya kanina dito, tumakbo eh. Tara, hanapin na lang natin. Nandiyan ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap eh. Bakit? Ano ba nangyari? Ate, may mali ba sa ginagawa ko? Masama bang magmahal, ate? Bakit parang ang laking kasalanang magmahal kapag bakla ka? Bakit di maintindihan niyo ni Mama? Kalma. Ano ba nangyari? Kalma. Ano ba nangyari? Tukol pa to sa pinag-usapan niya ni Mama kanina. Kasi yun. Yes, ate, boyfriend ko si Alan.
Hindi ko maintindihan bakit. Bakit di ako tanggapin ang sarili kong nanay? Bakit parang ang hirap-hirap sa kanyang tanggapin ako? Hindi niya ba matanggap na lalaki yung gusto ko at hindi babae? Ang ina, Diyos din naman gumawa sa akin, ha? Kung maling magmahal ng kapwa ang lalaki, mas pipiliin ko na lang maging mali. At least masaya ako. I understand you, Gab, okay? Wala eh. Hindi naman natin hawak yung utak ng tao. Nabigla lang yung si Mama sa mga nasabi niya sa'yo, kaya naging ganun yung reaction niya. Saka, mahal na lang naman tayo. Kaya, ayun, alam mo naman, pag nanay, overprotective, sobrang mag-ingat. Pero, walang masamang magmahal ng kapwa mo lalaki, okay? Ako, supportado ako sa'yo. Saan ka masaya? Pero yun, siguro, bigyan na lang siguro natin si Mama ng time para i-process yung mga nangyayari ngayon. Maybe, in time, I hope, matanggap ka niya. Ako, naiintindihan ko si Gab. Kasi alam niyo, sa totoo lang, napakahirap maging religious kasi may mga tao talagang hindi tayo naiintindihan. Tayo mga LGBT. Naiindig pa nga ako kay Gab eh. Siyempre, siya kasi nagawa niya maging matapang. Nagawa niyang sabihin kay Mama kahit alam niyang ganun yung magiging resulta. Uma, ano nangyari sa'yo? Ba't ka naiyak? Tanong niyo sa kapatid niyo! Nalalaman niya ba ginagawa niya? Iniisip ba ito ng isang matinong anak? Ma, kumalma ka muna. Walang mareresolve ang init ng ulo. Tama, ma. Siguro magpahinga na lang po muna tayo. Pagod ka rin po kasi. Sige na, bukas natin pag-usapan kapag mabuti na lahat. Tara na. Sa mundo na puno ng panghusga, napagtanto ko na mahalaga ang maging tapat ka sa iyong sarili. Nilabanan ko man ang aking nadarama dahil alam kong hindi ito mauunawaan ng aking pamilya. Hindi ko ito nagawa. Nang hindi ko na alam ang aking gagawin at parang unti-unti na akong nalulunod sa aking pinagdaraanan. Nakilala ko si Alan. Siya ang naging tulay upang mahalin at tanggapin ko ang aking sarili. Ngunit ang simpleng pagmamahalan ay naging isang malaking hamon para sa akin. Para sa amin. Pero sa kabila ng mga hamon, mananatili akong matatag. Bagamat hindi magiging madali, gusto kong ipakita sa mundo ang pagmamahal na walang limitasyon. Na sa simpleng pagmamahalan, naaabot namin ang tunay na kaligayahan. Hindi man ito nauunawaan ng iba, pero naniniwala ako na darating ang panahon, makikita din ng mga tao na malaya tayong magmahal ng kung sino man ang ating gusto. Ang paniniwala natin ay maaaring maging harang sa relasyon ng ating mga anak. Alam ko naman iyon. Mahal ko ang aking mga anak. Gusto ko lang naman protektahan sila. Ngunit, sa kabila ng aking pagmamahal, hindi ko maitago ang takot na pwede nilang harapin mula sa lipon at mga kritisismo ng iba. Ang aming pamilya ay may mga paniniwala at ang pagkakaroon ng anak na iba ang kinikilala sa lipon ay isang malaking hamon para sa akin. Sa kabila ng lahat ng ito, nananaig pa rin ang aking pagmamahal sa aking anak. Hindi ko man lubos na matanggap ang lahat sa ngayon, gusto ko pa rin magbago at tanggapin para kay Gab. Gab, naiwan ko muna. Mag-usap muna tayo. Oh, siya. Usap mo ba kayo? Ma, ano po bang pag-uusapan natin? Gab, tungkol sa pinag-usapan natin ng nakaraan.
Gusto ko lang magkalimutan. Hindi ko kasi masyadong naiintindihan na anak, alam mo yan. Ma, sigurado po ba kayo na mag-uusapan natin po ngayon? I mean, ayaw ko lang po kasi mangyari na naman yung last time. Gusto ko po kasi bigyan pa kayo ng time para maintindihan niyo po ako. Para matanggap niyo po ako kung ano po talaga ako, ma. Kaya, huwag po muna sana ngayon. Anak, hindi. Sorry din ang nakaraan, nabigla lang ako. In-explain naman sa akin ng mga kapatid mo, pero gusto ko pa rin nanggaling sa'yo. Unang-una, alam mo naman na iba yung pananaw natin, lalo na ako. Ano na lang yung masasabi ng iba? Magkakaroon ka lang ng problema. Maalam ko naman hindi lahat nakakaintindi. Hindi naman po opinion ng iba yung gusto ko, ma. Hindi mahalaga sa akin yun. Opinion mo, ma, ay yung pinakamahalaga sa akin. Gusto ko lang naman po malaman yung mahalaga sa akin si Alan, eh. Papasaya niya ako, ma. Ayaw niyo ba nun? Mahal na mahal ko si Alan. Hindi ko po hinihingi na tanggapin niyo kami agad. Gusto ko lang po na bigyan niyo kami ng pagkakataon. Kahit mali sa mata ng tao. Gab, alam mong mahirap para sa akin to. Ayoko ma-judge ka ng maraming tao. Alam mo namang kayo magkakapatid lang ang meron ako. Mahal na mahal ko kayo. Kaya masasaktan ako sa mga sinasabi ng iba sa inyo. Yun na nga, ma. Sasabihin ng ibang tao, nasasaktan ka, pero paano naman po yung nararamdaman ko? Sariling anak mo po, ma. Hindi ba dapat mas importante po yung nararamdaman ko kaysa sabihin nila? Sige lang, naiintindihan. Pero sana maunawaan mo na medyo mahirap pa rin para sa akin. Thank you, ma. Sa pag-intindi. Mahal na mahal ko kayo. Halika nga rito. Inisip ko rin nung una si Gab kasi nga hindi agree si Mama sa relasyon nila, lalo na religious kami na pamilya. But now, I'm happy for Gab na natanggap siya ni Mama kasi iniisip lang naman ni Mama yung kapakanan niya eh. And anyways, I'm happy na okay na kaming lahat. And I'm happy na Gab can express herself freely now. Masaya ako kasi kahit paunti-unti, natatanggap na ni Tita si Gab at Alan. Saksi ako eh. Kasama na lagi nasa bahay nila. Kilala ko na rin yung ugali ni Tita. Alam ko na balang araw, matatanggap at mauunawaan na rin silang dalawa. To be honest, napakarami talagang marites ngayon. Kaya for those who experiencing gender inequality, go girls, tuloy ang laban, bedwa sa mga boomer. Lahat tayo may karapatan at pantay-pantay regardless of gender natin. Walang angat kasi lalaki ka, babae ka, o kahit sabihin pa nilang nasa Bible daw. The rest, dead ma. Walang ambag yung mga marites na yun sa buhay natin o sa lipunan, kaya tuloy ang laban girl, go lang. Para sa akin, mahalaga na matanggap ka muna ng iyong pamilya kasi doon mo mapipil na magaan na yung loob mo para mag-open sa kanila. Saka pagdating sa pagkokolerete, wala akong pake sa mga tao pang husga kasi girl, 2024 na. Hello po, tita. Good afternoon po. And I hope na matanggap niyo kami anytime kung ano meron kami ni Gab. And I'm willing to do everything para mapatunayan sa inyo na mahal ko po. Ma, I know nagulat ka. And I'm so sorry if I fail as your son. Pero ito ako, dito po ako masaya. And sabi nga ni Alan, maybe someday, matatanggap niyo rin kami. Wala naman ako magagawa na. At the end of the day, anak pa din kita at nanay mo ko. Kita-try ko. Susubukan ko. Wait lang po, tita. Excuse me po. May kunin lang po sa car. Sige, sure. Go ahead.
may tatanong lang sana ako. Ganun ba? Pumasok ka muna dito. Anong meron? May onting kainan ata kayo. Onting kainan lang kasama boyfriend ni Gab. Ha? Si Gab? May boyfriend? Sorry tita, natagalan. Alan? Anong ibig sabihin nito? Ikaw ba ang boyfriend ni Gab? Ma, anong ginagawa mo dito? Sagutin mo ang tanong ko! Opo ma, 4 na taon na po kami.